Yung tawag namin 3-year college education. So babawasan natin yung college education from 4 years to 3 years. Itong practice na ito ay ginagawa sa maraming bansa, especially sa Commonwealth countries like the United Kingdom, Canada. So, pagpasok ng bata sa kolehiyo, ang kanyang pag-aaralan ay yung kanyang major na. Diretso na siya dun sa major. Yung mga general education subjects, ibababa sa senior high school. At may papadala rin kaming research sa inyo, maybe within the day. In-update namin yung database ng K-12 countries sa buong mundo. Lumalabas, out of the 214 countries in the world, lahat ay K-12 na except for Singapore. Because ang Singapore, they practice what they call junior college. So, in other words, buong mundo ay K-12 na. So, in-update lang namin and we'll share with you our research later on. So, just to be consistent with the global standard, final namin itong 3-year college education. The other one, meron kaming isang final na bill, tawag namin Ginhawa Act. At i-update rin namin yung tax code. So, doon sa mga kababayan natin na ang kanilang kita ngayon ay 250,000 a year, exempted sila. So tataasan namin to 400,000 a year. No, so ibig sabihin pag kumikita ka ng 400,000 a year, exempted ka from income tax. Tapos yung mga bonuses, ngayon pag ang bonus mo ay 90,000 a year, exempted ka. Tataasan namin yan 250,000 a year, exempted ka. So kung ang bonus mo ay 150,000, exempted ka rin sa yung service charge sa mga restaurants, i-exempt rin namin siya sa income tax. Kasi yung service charge natin equivalent to tips. No? So, and tips naman ay kusang loob yan na binibigay sa mga waiters. So, ang proposal rin namin, tatanggalin ninyo yung income tax on service charge. At marami ito, no? But sinasabi ko lang yung pinaka-importanting points. Tapos yung night differential, overtime pay, holiday pay, for minimum wage earners exempted. Pero in-expand namin to. So lahat ng mga kababayan natin na nag-overtime, may hazard pay, may differential pay, gagawin rin income tax free. No? Dahil yung hazard pay, binibigay nga yan dahil hazardous yung trabaho mo. Pero kakaltasan pa ng gobyerno. Di ba? Kaya nga binibigay yan dahil delikado yung trabaho mo. Dapat hindi nakaltasan ng gobyerno. So ito yung nasa loob ng Ginhawa Bill. Ang gusto namin mabigyan ng ginhawa, no, yung mga kababayan natin na nasa income earning segment. And then nag-filing kami ng isang bill para higpitan yung online gambling sa ating bansa dahil marami kaming balita na pati bata ngayon ay nag-online gambling na ngayon, lalo na in scatter. No? So hihigpitan namin ito. Ang salient points nito, pagbabawalan na gumamit ng GCash sa online gambling. Tataasan yung age from 18 to 21. Tapos ang minimum bets is 10,000. Ang top up is 5,000. So hihigpitan natin ito. Of course, may mga regulation rin kaming linagay doon para hindi lahat ng tao ay pwedeng pumasok sa online gambling. Dahil ngayon, kahit na 20 pesos, pwede ka na mag-online gambling. So, kaya maraming tao ngayon ang pumapasok at napakahina ng regulation. No? So, ngayon, naglagay rin kami ng penal provision. Pag hindi ginawa ng mga regulatory agencies trabaho nila, pwede silang kasuhan at matanggal sa trabaho. Pwede rin silang makulong. So, hinigpitan namin yung regulation ng online gambling. So, ito yung mga, of course, marami pa, no? But, isa pa pala na of interest ay yung vape bill. Tinaasan rin namin yung tax ng vape bill to 70, tama ba? Magkano yung tinaas natin? 70, pinantay natin, no? But how much is the? So, tinaasan, just to recap, no? Yung, ngayon kasi ang
vape, lalo na yung freebase, napakamura yung kanyang taxes. So tinaasan namin ngayon to 66.5. No? So tinaasan namin from magkano yun? From 9 pesos, no? From 9 pesos to 66.5, no? So pantay na siya ngayon with yung electronic cigarettes, no? Yung freebase at yung nicotine salt, pantay na sila ngayon. Wala na ngayong smuggling na mangyayari kasi natuklas na namin through the hearing, may mga technical smuggling na nangyayari. All right. So those are the, of course, 10 yan, but those are the ones of greater interest. And if you have any questions. Senator, kasi pag mga tax measures, diba, it has to emanate from... Yes. Oo. Yeah. So mayroong kaming counterpart rin sa ipupush namin na ma-approve siya. No? So doon sa ginhawa, I don't know, yung sa education na babaan mo from 4 to 3, di ba additional na problema pa na asikasuin natin? Kasi as of now, may problema pa tayo dito sa basic and even sa senior high school. Actually, as we speak ngayon, binababa na yung general education eh. No? So gusto lang namin makumpleto na at pabilisin yung pagbaba ng GE subjects. 'Di ba sa college may dalawa, no? Tinatawag nilang GE and professional subjects. As we speak ngayon, binababa na nila yung GE subjects. Ang gusto lang namin through the bill, bilisan yung pagbaba ng GE subjects. At pareho across the board, hindi iba sa public, iba sa private. Pare-pareho niya i-implement 'yon. Sir, doon sa ginhawa, may assumption na tayo, rough estimate, kung magkano kapag binigay natin yung mga yan, and then paano natin i-compensate yung mawawala ko yan. Isa natin po po. Oo. We'll share with you yung research later on. Tinatapos lang namin yung information gathering kasi manggagaling sa BIR. But ito lahat ay ginawa namin inflation adjusted. Kasi kung matatandaan natin yung train law was 2017, 18. No? So napako na yung 250. No, ngayon alam naman natin every year may inflation. So inadjust namin sa inflation at tinaasan pa namin. So it's just fair, no? Because ang inflation natin for the last 10 years ay napakataas, no? So we're just making it fair, no? But we'll share with you the research on the revenue and the revenue gains and or losses. Doon sir sa online gaming, maghihigpit lang kayo, hindi totally i-eradicate yung online gambling. Through Tapos the- ibababa ninyo sa 10,000. Hindi, tataasan namin to 10,000. Itataas sa 10,000 pala yung minimum. Minimum. Pero sa mga ordinary, baka kayanin pa nila yung 10,000 eh. Oo. Baka 10,000 isang taya, malaki na yun, ha? pero kung sugarol talaga kahit nasa middle class. Kaya, Doon sa hearing namin, natuklasan rin namin na pag tinotal band, ang aking concern, baka mag-underground sila. No? Kasi napakadaling mag-set up ng website, napakadaling mag-set up ng IP address, so mag-underground. So sa aming pag-aaral, mas maganda pa i-regulate at higpitan yung regulation. No? So itong mga ginagawa natin para hindi kahit sino lang ay pwedeng maglaro. At doon rin sa bill namin, hinigpitan rin namin yung Know Your Client system. No? Ibig sabihin, hindi pwedeng below 21, pwede ka nang maglaro ng online gaming. No? So meron kaming provision doon na napakahigpit na dapat meron silang Know Your Client system. No? Ngayon kasi, basta mag-log on ka lang, pindutin mo lang, I'm over 18, laro ka na kaagad eh. So ngayon, dapat may biometrics, papakita mo yung ID mo, at iba pang mga measures para masigurado na over 21 ka. No? Yung 10,000 naman, open naman. During the hearing, kung talagang mababa ako, I'm open to raising it. No? Pero ngayon, zero eh. There's no floor price. So, ibig sabihin, kahit 20 pesos. No? Sir, sorry. Clarification lang. Si online gambling, kasali na rin po yung isabong, if ever. All Yes, sorts. kasali na siya. Kasali na siya doon. But, ang isabong, walang law banning it, but I know there's an executive order banning it. No? So, siguro pag-aralan, kasi ako personally, I'm against isabong. No? Dahil
talagang nakita naman natin yung nangyari nung inalaw in e-sabong. So we'll also study whether to pass a law to permanently ban e-sabong. Sure, I understand kasi di ba halimbawa po sa vape, we don't want mga celebrities, influencers to endorse Yes, them. Would you be Yeah, doing the same sa ano po? That's a very good point. Sinali namin dito. So hindi siya pwedeng free for all advertising na kukuha ka ng influencer, kukuha ka ng batang kasi mga napansin ko yung mga promoter nila bata eh. So na-entice ngayon yung bata maglaro. No? So we also ban that. Bawal ang advertising on kahit saan-saan. Bawal rin mag-advertise near the schools, near churches, near government establishments. So we also regulated the advertising portion, no? The promotion and advertising portion. Yung mga nasa EDSA, di ba maraming billboards? Yeah. So kasing higpit niya yung... Sir, doon lang sa online gambling, kasama dito, sir, yung advertisement kasi ito yung tinuturo nila na una. And then, easy access sa pag-top up kapag dumaan sila doon sa mga online payment nila. Kasi halimbawa, sa GCash, makakapaglaro ka na kaagad doon. Tapos, kapag kailangan mo ng top up, nandun na agad, madali, easy access. Magandang magandang punto. I mentioned earlier that we're regulating the advertising portion. So, hindi sila pwedeng mag-advertise anywhere, yung free for all advertising. We're regulating also the advertising around schools, around churches, around government facilities. So hindi na pwede yung kagaya ngayon na kahit saan merong online advertising. Pagdating sa top-up, pagbabawalan namin yung link from GCash or payment system dito sa online gambling. At yung minimum nga is 10,000. No? So hindi pwedeng 20 pesos makakalaro ka na minimum mo dapat ay 10,000. Ang top-up mo is about 5,000. So, you can only open an account directly. Ngayon kasi pwede ka mag-GCash, ililink mo dito eh. Iyon ang nagiging napakadali na kasi. No? So, pinutol namin yung link na yan. No? Sir, pati advertising sa social media. Kasi pagbukas nyo ng Twitter ngayon and Facebook, nandun siya eh. Yes, we're regulating the advertising portion. No? So, bawal na rin yun. Hindi na namin papayagan na kahit saan-saan sila nag-advertise. No? Yes, we also included that. Kasi if we learned from the cigarettes, diba ang cigarettes ngayon highly regulated ang kanilang advertising. Pwede lang sila sa point of sale, maglalagay lang sila doon ng karatula. So the same regulation i-apply namin to online gambling. No? Kasi dun sa vape, di ba bawal din ang... Bawalin, yes. Bawalin. Tsaka bawal mag-advertise ang vape. No? Bawal. Sir, ilan ba government sa online gambling? Why not? Malaki. I-total ba na lang kung Malaki. maapektan din? There are two things. No? Number one is yung possibility na mag-underground siya. Kasi napakadaling mag-set up ng website eh. Napakadaling mag-set up ng IP address. So, ang fear ko with total ban, mag-underground sila. No? And pag nag-underground, mas walang makokolekta ang gobyerno. So, higpitan na lang natin ang regulation. So, yun ang nakikita kong moving forward. Sir, inutil ba ang PAGCOR? Kasi marami rin mga illegal operators ng online gambling. At hirap silang matukoy yun, di ba? Oo. Yeah. Inutil ba sila? Well, kailangan nila higpitan sarili nila. No? Kailangan nila higpitan sarili nila. Kailangan nila, parang Pogo yan. Diba? Ang PAGCOR ang regulator ng Pogo. Kung ang regulator ay hindi magiging aktibo or hindi magiging alisto, magiging problema talaga. So, kailangan talaga higpitan nila yung regulation nila. Paano yung kasi di ba yung may yung ibang ang pagkakabanggit yung mga operators actually hindi naman talaga naka-base dito sa Pilipinas. Yung ibang mga For online? online... Hindi, dapat dito sila sa Pilipinas. Ang regulation ng PAGCOR dapat nandito ka sa Pilipinas. So, may physical presence yung mga gamit mo, mga online na gamit mo nandito sa Pilipinas. So, that's the regulation. Para may saklaw tayo. Kasi kung nasa ibang bansa, no? So, nandito sila physically. And they have to get a license from PAGCOR. So, iyon ang problema, sir. Paano natin isama yung operating abroad pero being accessed locally? From my understanding, yung mga operation abroad, hindi pinapayagan dito yan. From my understanding, because you need a license. You need a license from PAGCOR. So, hindi ka pwedeng, let's say, nasa
Cayman Island ka tapos mag-ooperate ka dito because you need a physical license from PAGCOR. Iba-block ka nila. Kung meron man, mga illegal yun. Mga illegal yun. Impeachment. So kung okay lang po, Senator, dun sa impeachment, kasi there have been talks na pwedeng may mag-move ulit to dismiss the articles of impeachment. It was done by Senator De La Rosa when you convened as impeachment court. So paano pagka inulit ito pag nag-reconvene kayo? Kung matatandaan natin yung vote ko when I voted no, is because the defense, ang nakikita ko, ang defense will invoke that. Ibig sabihin, makikita naman natin doon sa reply ni VP Sara, no, na in-invoke nila yung constitutionality ng articles of impeachment. So yung reply na yon, I am very sure i-invoke ulit yun ng mga defense lawyers. No? At possible yan na magkaroon ng botohan. No? Possible yan. Kasi i-invoke nila yan eh. No? So kung merong tumutol or merong sumang-ayon among the senator judges, possible yan. No? Pero hindi, sir, ang senator ang mag-move to dismiss. So, ang i-consider ho ninyo ay yung nilalaman ng answer to the summons ni VP. Yes. Ang nakikita ko dyan, this is based on my own personal analysis. The counsel of the defense will raise that. At marami siyang riniraise doon, di ba? Yung constitutionality ng articles of impeachment, yung binalik na raw sa House yung articles of impeachment, tapos may iba pang dalawang arguments. Ini-expect ko i-raise nila yan. Kasi defense nila yan eh. No? So, ini-expect ko Sir, may we know your stand? Dapat ba i-consider yung, kahit wala pang trial, i-consider na yung dismissal or dapat mag-trial kayo? Well, Decide later on. personally, hindi ko muna sasagutin yan, Nympha, dahil magiging konektado yan sa aking mga susunod na hakbang. No? So, I would rather not answer that for now. No? Kasi pag lumabas to, konektado yan sa mga susunod kong gagawin at magiging susunod kong argumento. No? So, dahil nga ito ay live case, ayaw kong magsabi ng mga bagay na magbibigay ng message sa defense or sa prosecutor. No? So, You allow yung botohan ng dismissal even if wala pang latag ng ebidensya, sir? What if day one? ang position ko kasi, the trial needs to begin. Yun ang aking position, even during the votation. The trial needs to begin. At that time, hindi pa kasi nag-uumpisa yung trial. Wala pang presentation of evidence, wala pang presentation ng arguments. So, in my opinion, the trial needs to begin. Whatever the defense will raise, whatever the prosecution will raise, then doon natin pag-uusapan yan. At least out in the public at maririnig ng publiko yung argumento ng dalawa. May presentation of evidence before kayo magbotohan for dismissal or whatever. Not in so many words, ang aking position, it should be presented to the public. So there's transparency. Evidence should be The arguments. before kayo magbotohan. Kung magkakaroon ng botohan, no? I don't want to preempt kung may magkakaroon ng botohan o hindi, no? Again, whatever I say might be telegraphing my next move to the prosecution or to the defense. No? So I would rather keep it broad, no, for now. Sir, sorry, ibang mag-SP na ako. Sir, may we know kung meron na kayong sinusuportahang SP for 20th Congress, SP Cheese, or Mag-ano muna ako niyan, i-defer ko muna. Defer ko muna yung sagot ko dyan. Total malapit na naman, ilang linggo na lang. Alam niyo naman kung sino kumakandidato. No? So, let's leave it at that for now. But you have your decision, hindi mo lang sasabihin. Ganun ba yun, sir? O Hindi ko ongoing muna pa yung sasabihin. ligawan? Hindi ko muna sasabihin kung meron na o ano. But I'll leave it at that for now. No? Okay. But are you maintaining your committees, sir? Eduk? I would rather maintain my committees on education, most especially dahil yun yung ating personal advocacy. And hopefully kung sino man ang
magiging susunod na leader, maipagpapatuloy natin yung ating chairmanship sa education. Sir, have you talked to Senator Bam Aquino po? Kasi po, willing din po siya or kung gusto rin po niya ng Committee of Education po. Yeah, hindi pa kami nag-uusap after the elections. Nabasa ko lang yung kanyang intention. Well, mas maraming advocates of education, mas maganda, no? So at least maraming magtutulungan para malaki yung problema natin. Mas maganda kung maraming magtutulungan. No? Pero sir, willing po kayo mag-give way kung gusto yun po ni Senator Bam na... Pag-uusapan na lang. Yung mga lahat naman ng ganitong committees na pag-uusapan naman yan. Yeah. Thank you, sir. And there are two committees, may basic education. So pag-usapan na lang. Nagpapakreate ulit yung Congressional Commission? In EDCOM 3, pinag-uusapan pa kasi what we're trying to avoid, NIMFA, is redundancy. Ang trabaho kasi ng EDCOM is 3 years lang. Pag-aaralan namin yung problema, bibigay kami ng recommendation and let the executive implement the recommendation. So, baka lang pag nagpatuloy namin to magkakaroon ng redundancy kasi implementation stage na eh. No? So pinag-aaralan pa namin. Wala pang final kung ano ang magiging stand. No? How do you see the exercise of oversight dito sa recommendation nyo na paano nyo, when will you say na yung executive has already implemented fully yung recommendation? Napakagandang tanong yan. In fact, we recommended the creation of the Cabinet Cluster on Education. So buo na siya ngayon. And oversight over our recommendations across 3 different education agencies. No? Namely, TESDA, DepEd, and CHED. No? So itong Cabinet Cluster na binuo ngayon ng Presidente, from the recommendation of EDCOM, will be the